Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng GMA News. Pasabog ito, bagong siwalat ni VP Sara, anomalya na kinakasangkutan ng kumpanya ni Saldico. Vice President Sara Duterte involves Saldico in the laptop scandal of the Department of Education. In a press conference, the Vice President said that an investigation was conducted while she was the DepEd Secretary. Sabi ng Vice President, SunWest ang kontraktor ng laptop doon sa DepEd. Okay? So, tignan natin kay may live stream. Kung makakaano tayo. Ito. Okay, medyo walang sound. So, lumalabas na. Itong laptop scandal sa DepEd. Ang alam ko ito hindi nangyari nung panahon ni VP Sara as DepEd Secretary. Bago siya umupo, nandyan na yan yung laptop scam na yan. Panahon ng previous DepEd Secretary Briones, panahon ni PRRD. Kaya pag upo ni VP Sara, pinaimbestigahan niya. At yun nga, ang kanyang payag. Ngayon ko lang din nalaman na SunWest pala ang kontraktor sa laptop. Kaya makikita mo ang lawak ng pinapasukang kontrata itong SunWest. Basta sa gobyerno, pasok. Hindi lang flood control projects, pati laptop. And I think may nakasuhan na dito. Nasa ombudsman na. Hindi ko na lang matandaan sino yung mga na-involve. Mayroon ng ombudsman, sinampan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Correct me if I'm wrong. So, ito na, Saldico. Kaliwat kanan ang mga akusasyon. Ang tanong, nasaan siya ngayon? Nasa ibang bansa. I don't know how true yung nabasa kong post. Pahayag ng isang commissioner ng ICI na kung si Commissioner Rogelio Singson. Sabi niya, kung hindi daw mag-attend si Saldico sa mga ICI hearing, kasi nga wala naman silang contempt powers. Inimbita ngayon, kaya lang hindi nag-attend. What's next? I-cite in contempt nila, wala man silang hindi sila makapag-issue ng warrant of arrest, pupunta pa sila sa korte, and I doubt ang korte hindi mag-issue ng warrant of arrest kay Saldico kasi nga wala namang kasong na isampa sa dating kongresista. Kaya ito, nabasa ko lang sa post, I don't know how true. Sabi ni Commissioner Singson, meron daw silang tao na iimbitahan as replacement ni Saldico. Sabi ko, hala, pwede ba yun? Hindi naman niya pinangalanan. How can that be? Sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, he has nothing to hide. Hindi daw siya kasama sa small committee. Kasi ang target, ang mga budget insertion nitong 2025, ginawa ng small committee. Sino ang mga members niyan? Saldico. Alala ko na pala. Baka si Madam Chair Estela Kimbo ang iniisip ng ICI na imbitahan kung hindi mag-attend si Saldico. Pwede ba yun? To me, that's unacceptable. Anyway, ito, sabi ni Congressman dating Speaker Romualdez, hindi naman ako member ng small committee. Wala akong alam dyan sa mga budget insertion nila. Saldico,
Madam Chair Stella Kimbo. Sino pa? Libanan. Then may isa pa, yung majority floor leader, Dalipi. Sila, 4 na tao lang ang nag-insert. Small committee. Wala daw kinalaman ng Speaker of the House. Pwede pa yun? No way. Kung ganon ang reasoning ng dating Speaker, parehas na sila sa kanyang pinsan, ang Presidente. I have reviewed everything. 4,057 pages of GAA and I reviewed, analyzed. Wala akong nakitang blank items. Blank items. So, hugas kamay siya. Wala akong pakialam dyan sa korupsyon dyan sa budget. So, pareha sila magpinsan. Hugas kamay. They have nothing to hide. But then, hindi nila nagbubulag-bulagan lang siguro yung principle of command responsibility. Yan ang ayaw nilang tanggapin. Sabi ng Speaker of the House, wala daw siya sa construction business. Si Saldico at Congressman Momo daw ang may pakana dyan sa mga budget insertion. Ngayon, wala si Saldico, everything stops pag wala si Saldico. Walang ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez kung hindi makakabalik sa Pilipinas, kung hindi magsasalita si Saldico. Ligtas na ligtas si Congressman Romualdez. Yan ang aking pananaw. Walang kasong maisasampa. So, anong script? Pabayaan lang si Saldico sa abroad. Huwag pabalikin. Ganyan. Para walang makasuhan. So, seryoso ba ang administrasyong ito para mapanagot yung nagnakaw sa nangulimbat sa kaban ng taong bayan? I don't know. Hanggat hindi nila ika-cancel ang passport ni Saldico, wala akong tiwala. Kung makabalik si Saldico at maipit, magsasalita yan. Kakalap na yan. Kakanta niya sino yung nasa taas. Di, damay-damay ng lahat. Okay, so, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po 11 kapamilya sila. Matagaan og yero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Aritipin, si Titing, tigsalin mo kain ka na. Naman yan! Kanapon lang. Muna niya ang mga lansa nga ilang nakuha. Og karon muna niya ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay 11 sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Thank you. Lansan po. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Wala sa drive. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao. Og karon mao na ni ang atupnente sa natagaan na mo og yero. Lata na gid ka ayo.
Pila na din nanti katuig imong balay? 30 na. 30 na katuig. Pat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Gusto na ang atok. Salamat ante.